Guys, buti na lang nag-print ako ng baggage tag. Nag-check-in ako online kasi kung hindi ito yung pila. Wow. Sir, huwag kayo magalit kasi dami na nagtatanong kung makapag-control ako dito. Ito yung pila na mag-check-in sa Cebu Pac. And buti na lang at nag-check-in ako online. Dahil kung hindi, ganun kahaba yung pipilaan. Self bag drop lang siya. And it took me 5 minutes. And pwede na tayong mag-proceed sa boarding gate. Kakain muna tayo. Let's go upstairs. Exciting. Punta na tayo guys sa boarding gate. Makatapos lang natin sa x-ray. And dito na rin tayo kakain. Because madaming tao sa McDo. So, let's see kung saan tayo pwedeng kumain dito. Sir, window seat po, sir. Thank you, kuya. Touchdown na tayo guys dito sa CDO sa Laguindingan Airport. It would take us about 2 hours, 2.5 to reach Impasugong. Medyo traffic dito sa airport area, but thank God that safe tayo. Ito ang ating tumulong sa atin ngayon, si Kuya Kamlon. Thank you so much. Nag-ano na tayo, nag-service na tayo kasi straight from work pa ako. Para hindi na tayo magbabas-bas pa. Hassle. Ang laki-laki pa naman ng maleta ko. Akala mo hindi na ako eh. Pero yun, I'm so excited. Ano na lang, 2.5 hours around that time. Nasa Bukidnon na tayo. I'm so excited kung ano yung mga makikita natin dito. So, kita-kits. Laki guys nung SM dito sa CDO. Kaya traffic eh. Tabi-tabi yung SM, Robinson, Gaisano. Traffic. Hello. Time check guys. It's just 8:10 in the evening of a Saturday, February 14. And nandito na kami sa Manolo pa din to kuya, no? Apo. Manolo siya. So, going from Manolo, tingnan nyo naman, halos wala nang nagdadrive. Parang ang vibes nito is it's giving Bicol. Madilim na pa, meron din silang sariling bitokang manok. Kaya wala na masyado oh. Tingnan nyo, very rarely na lang yung mga sasakyan. Wala kang probinsya vibes na. Ay, hindi na ako kita. Sige, doon na lang tayo magkita sa accommodation. We are here sa ating accommodation dito sa Impasugong. This is Cowboys Inn at malaki siya in fairness. I have the place to myself, my TV, my Netflix, my YouTube and everything, my Wi-Fi, lalo na sa mga kapwa ko VA. Pero kaya talaga tayo nag-video is ganito. Kanina, nung paglabas namin ng what do you call this, sa may CDO area, syempre gutom na ako. Parang kagabi pa yung last kong kain. Hindi nga rin nata ako kumain kagabi. Pero nag-drive-thru kami ng McDonald's ni Kuya. At sabi ko ay pa-order po ng 1-piece chicken with fries and then yung drinks niya is Coke float. Syempre gutom na ako, hindi ako kumain sa sasakyan kasi mahirap. So ito yung order ko. Lo and behold, the 1-piece chicken. Literally 1-piece chicken. Sabi ko, asa na yung kanin? So, pag na-order ka pala dito, sa CDO to hindi sa Bukidnon. Sa CDO area pa to binili. Nag-order ako 1-piece chicken. 1-piece chicken literal. Yan, walang kanin.
gabi na, wala nang mabibilan. So, ito na lang ang dinner natin ngayon. Literal, one piece chicken. No rice. Oh. Papatusin pa din natin yan kasi gutom na tayo. Meron naman tayong, buti na lang nag 7-Eleven ako kasi bumili ako ng kape. At least mainitan yung tiyan. And, ano pa ba? Ala, hindi pala ako bumili ng tinapay. Yun pala yung nakalimutan ko. Anyways, kain na tayo. Hey guys, what's up? This is Mooney here. After 2 years natin na hindi paglabas, finally ay nakapaglayas na ulit si Batangganyang Layas. And we are here sa Bukidnon. Dumating tayo dito kagabi. And ipapasyal ko kayo, i-room tour ko kayo sa ating homestay. Ito is, nandito tayo sa Impasugong. So ito yung highway. Hindi siya main highway kasi papasok tong Impasugong. And dito pala, ngayon ko lang ito nakita. Headquarter pala siya ng, what is this? Dependable Battalion. Basta something like army. And then ito yung homestay natin. Malawak yung driveway niya. Malawak yung parking nyo. Kung meron kayong dala-dalang sasakyan. And, look, pinapagawa na nila yung second floor. Mamaya papakita ko sa inyo yung view. But this is the driveway parking area. So, walang problema kung meron kayo dala-dalang sasakyan. So, pad style siya. This is 1, 2, 3, and 4. Kanya-kanya yan. Sari-sariling kwarto. I mean, sari-sariling unit. Pang apartment. Pad nga. Sabi ko nga. So, dito tayo sa 4. And, maayos siya. Look. Ayan, pagpasok nyo meron ka sariling sala. So, nandiyan na yan. May TV ka din. The TV has Netflix access. May wifi na rin dito. Teka. Kahapon pa niya gusto pumasok dito eh. Sorry Muning. Sarado muna natin. Ayan. So, may wifi access. So, para sa mga kagaya ko na work from home, goods na goods yan. Makapagtrabaho tayo. And then, meron ka na rin sariling table. Meron siyang chair. Maaliwalas siya, guys. High ceiling pati, oh. Back. 'Di ba? High ceiling siya. Sana hindi kayo mahilo, Pero yan. And then, dalawa yung kwarto niya. The first kwarto is double decker. Dito ako natulog. So, yung first kwarto is meron siyang electric fan room siya. Ayan. High ceiling din. Meron siyang sariling pin light. Kasama na yung mga beddings na yan. And then, ito para napaka-thoughtful, diba? Meron kang pa-mirror dyan. So, pag lalabas ka, yan, may pa-mirror ka na. Meron pa siyang stool, patungan mo ng mga kung anik-anik mo dyan. And then, ito yung mas malaking room. Ito yung AC room. So, you have a queen-size bed. Malawak to. Kasi, meron pa siyang kasamang mattress. May actually, tatlo, apat. Yeah, meron siyang 3 mattress na pwede nyong gamitin. So, kung family kayo, o diba, ang dami nyong may higaan, may mga outlets. Yan siya, maaliwalas, nakakatuwa. Tapos, merong aircon. Hindi ko na ginamit tong kwarto na to. Kasi, let's save this for later. So, yan yung kwarto nyo. And then, ang nakakatuwa dito is, ayan, yung kitchen area nyo, maliit na kitchen area, meron siyang sariling gasol, meron kang lutoan, meron ganito, and meron ka na rin ganyan. O, diba nakakatuwa? So, if you're planning to stay sa Bukidnon ng like 1 week, or ako kasi 2 weeks, so, perfect yung napili ko kasi 600 lang to per night Meron na siyang mga plates, yan, may rice cooker pa siya, If you want na to cook rice, may mga baso, tasa, utensils, may paganyang tubig. Hindi ko na ito ginamit kasi hindi ko alam kung gano'n nakatagal yan dyan. And you have your, you have your bathroom. Wala lang siyang heater. Yeah, pero pwede ka naman magpainit ng tubig using your electric kettle. Tapos ito, likuran na to. So dahil dumating ako dito kagabi ng
ng I think mga mag-aalas 9 na ata. So wala akong nakikitang view. Kanina nung binuksan ko siya, bakod lang yung nakikita ko kagabi. Binuksan ko siya and pak! Yan. Pero kapag tinaas natin, lo and behold, this is my view. So kabundukan na yan. Pak, ganun. Ayun na, yung sa part niya ng ganda oh. O, diba? Ang ganda din ng bahay ng kapitbahay. Meron silang pa ganitong kubo. So, sarap dyan magkape. Yan. Ito yung likodan area. Pero may bakod ka naman. So, ayun. Akyat tayo. Ito pala yung tsura nung sala area. So, kung may kasama kayo, di ba, pwede na kayo maghati-hati o magkano na lang yun. Kung 600 lang to per night, di ba? Napakamura na. Ito, gusto ko to kasi kapag patay yung ilaw, this is, glass siya. So, binutas yung itong wall para makapag-install nito. Para nga naman, sa umaga, pag patay yung ilaw lahat, patay natin yung ilaw lahat. Pati ito. Conserve energy. Ayan, patay lahat yung ilaw ngayon. O, diba? Para ka rin para kami ilaw talaga. Tipid ka sa kuryente. Kasi may paganyan ka na. Haha. Di ba nakakatuwa? And again, this is B&E Homestay. Meron pa silang mas malaki, pero mas mahal na kasi yun. Ang plano ko kasi dito is, dito ko iwan yung napakalaki kong luggage. Yan. And dito din ako magtatrabaho kasi ang plano ko dito is magtatrabaho tayo sa gabi and then sa umaga tayo magagala. Diba? Ma-push lang talaga yung paglalayas natin. Ganun talaga. I think yun na yung work-life balance. So, ayun. Yun ang plano ko. Dito ko iwan yung mga gamit ko. Basta dito yung base camp, yung base natin. And then, if I plan to do like overnight sa mga camping sites, hindi dadalhin ko na lang yung mas maliit ko na bag para konti lang yung bit-bit natin. And then, yun, itutur ko kayo sa taas. Andun kasi yung view. Pero ito yung part ng Impasugong na nasa baba pa. Hindi pa ito talaga yung mga view. Yeah, ito pala mga pa-table chair nila dyan sa labas. You can use this. Tapos, ito, pinapagawa na nung may-ari yung yung pa second floor nila. So, kanina, sinilip ko to. And, pakita tayo dito sa may scaffolding. Yeah! O, diba? Pak. Yeah! Ito yung view natin. 'Di ba? Ang ganda nito kung meron kang lote dito sa probinsya. And then you have this view. Hindi nabibigyan ng justice ng camera kung ano yung nakikita ng mata ko. Ang ganda niya, guys. Kung mahilig kayo sa kabundukan, this is the place to be. For me, this is the place to be. Ayan o. Ching! Yan. So nice, so nice. Lalakad tayo dito, guys. We're gonna explore the area by foot kasi mahilig naman tayong maglakad. And from the homestay kasi, based sa map, ay malapit lang yung kanilang Impasugong like public market. Meron ding 7-Eleven at meron ding cafe. So pupuntahan natin yung cafe, kakain tayo. And bibili tayo ng rice, ng eggs, para pag nagutom tayo sa homestay natin, meron tayong food. Kasi we're gonna be here for 2 weeks. I am so excited. Nakakatawa. Konti lang yung mga dumadaan sa sakyan, no? Woo! Pag mahilig talaga kayo sa like mountain side, eto talaga. Kasi nga bukid nun eh. Ay, dito tayo sa tabi. Wala, ang ganda. Nakakatuwa. And I can't wait to see yung mga talaga, yung pinupuntahan talaga like Roti Peaks, yung Communal Ranch. And speaking of, malapit lang yung Communal Ranch dito. Malapit lang din yung Lovers Lane. So, mag-walk tayo doon or mag-jog to Lovers Lane mamayang hapon para siya, like sunset time. And ayun. See you later, alligator. Sakto, guys, just like
less than 10 minutes dun sa homestay natin, I found this laundry place, which is perfect. Saktong-sakto. Napaka-accessible. Tanong tayo. Kasi diba since 2 weeks nga tayo dito, we're gonna need a laundry service. Ayan, pa-laundry sila dito. And this is per load basis. Hi! Hello po, good afternoon. Ask lang po, magkano po yung ano dito? Laundry? Ah, Sabi mo, yes, mami, ay okay po. Hindi pa naman ngayon, pero anong araw po kayo open? always wala kasi na open dito, mami. Ay, sorry. Sorry ko ulit tinatanong. Ah, okay po. Hello. Kanino po pwede magtanong ng rates or opening times? Saan po, ma'am? Ah, dito po sa laundry. Ask ko daw eh. Po? 8 to 7. 8 to 7, 8 a.m. to 7 p.m. And everyday po ba yun open? Ah, okay. Sige po. Ngayon, Sige. open pa kami. Sige. So, So, ihatid ko kayo, open pa. ah, sige. Kaya sa next week siguro. So, even on Sundays, open po kayo? Opo. Okay. Ayan guys, so very accessible yung place. May laundry open every day from morning to 7 p.m. So, if you're planning to stay longer, meron ng laundry. Very accessible. From our homestay, ito yung rotonda. And I think yung papunta dito would be yung way going to the market. Tapos itong diretso dyan, dyan may 7-Eleven and yung cafe na pupuntahan natin. So dito muna tayo. And then balik tayo later on dito para bumili ng rice and eggs. Ito guys yung nearest 7-Eleven from the homestay. It's about 20-minute walk. So kung magmamotor kayo, like 5 minutes lang. Here. So accessible naman. Then, yan yung pinakamalapit na school. So, the school is 20-minute walk away from the homestay. Then, ito, katapat lang nung school yung public park. Or I guess ito yung plaza nila. And then, ito lang yung school, oh. Katapat lang. Ganda, back. Oh. Pwede maglaro yung mga bagets. Pasyalan. Siyempre, medyo naliligaw tayo, guys. I was trying to find yung cafe. Pero, hindi ko maintindihan kung si Google ba ipapunta doon or papunta doon. So, dito na lang tayo. Ito kasi, checking the map. If we go here sa right, papunta na siya ng it will lead us sa Lovers Lane. Dapat mamaya pa ako pupunta doon eh. After natin mag-market. Pero since nandito na tayo, pupunta na tayo kasi ano na rin eh. It's 3:15. Hindi mainit dito guys. May araw but the araw is not yung mas mahapdi sa balat. It's not. Kasi nga siguro dahil high elevation. And I think yung mga ganit, yeah, mga habal-habal. Siguro mga nakaabang sila for mga gustong mag-rent ng habal-habal. Tayo maglalakad lang tayo because we like walking. So, dito na tayo. Puntahan na natin yung Lovers Lane. Look at this road. Puro ganyan lang. Napaka-probinsya vibes niya. And wow, the view is superb. I saw something interesting guys. So, etong road na to, yan, yung road na yan, ganda diba? Hanggang doon, it's the same road na papunta ng Lovers Lane and Communal Ranch. And I saw something na interesting. Yung mga tao sa gilid, papark sila ng motor nila and then magpipitch lang sila ng hammock nila. Oh. Pak. Diba? Ang saya. O, tambay. Meron pa doon sa kabila. Nakakatawa.
Para ganun siya ka-chill. Ibig sabihin safe din siya and the air is good. Kasi dito yan sa side of the road. Pero matambay sila sa gilid. Ito naman kasi yung view. Ito yung view. Diyan sa mga gilid-gilid. Puro mountain ridges. Nakakatuwa. So ito pala, ayan o. Like kasi na kuya. Ba nagpipitch sila. Pwede pala ako magdala ng camping chair ko dito. So pipili ka lang ng spot mo dyan. Kung alin mang puno yung gusto mo. Pwede ka na mag-camping. On the side of the road. Nakakatuwa. Mga bako riders. Nakakamiss naman mag-ride. Diba, tingnan nyo to. I-pitch lang siya ng hammock dyan sa gilid. Masaya na siya. Nakita ko na yung jersey ng mga nagra-rides. They're from CDO. CDO is 2 to 2.5 hours away from here. Ang saya. Oh, ayun na yung camping nila. Ang dami mga nagpipitch sa gilid lang ng road. Yan sina ate. Oh. Tapos masaya na sila dun. Eto, people from CDO. Based sa kanilang jersey. Yan, nakakamiss mag-ride kapag ganyan. Nag-peace sign tayo dun sa iba kanina. At nag-peace back naman sila. Diba? Nakakatuwa. Ang ganda ng road, oh. Miss mag-ride. And there are big bikes as well. They're giving me peace sign back. Nakakakilig. Nakakilig talaga yung feeling kapag nagpipi sign ka sa kapwa riders and they acknowledge. Lo. Guys, this is the famous Lovers Lane. Kaya ang daming mga habal, mga riders. Wow, look at that. Wow. Nasa side lang siya of the road. And ito yung view. Oh my God. Lilipat tayo sa kabilang side. Wow. Lipat tayo actually. Actually, dapat nasa taas tayo eh. This is the view, guys. Wow. Ang ganda oh. Pero this is nothing compare sa nakikita ng mata ko. Hindi talaga siya nabibigyan ng justice. It's so nice. Wow. Tapos may mga river din sa baba. Yun o. Parang sa Benguet din. Wow. So nice. Babalik tayo dito on a weekday. Kasi linggo ngayon eh. It's Feb 15. And there are so many people. Pero look at that. Wow. It's so freaking nice. Look. May mga binebenta ding mga cowboy hats here. And
there if you want. From Lovers Lane, guys, doon. We're gonna walk further papunta dito kasi maganda naman yung weather, medyo pa sunset na, and maganda yung road. Tingnan nyo naman nga sa likod ko, 'di ba? So magandang mag-jogging dito, mag-walk, and let's keep walking. Look what I found, guys. So dito on the side of the road, so dito tayo galing, 'di ba? And in fairness, ang ganda ng road nila. And I came across this, may mga naliligo. So ito is may tinatawag na dabanga. Lalapitan natin yan later. May mga naliligo pa lang kasi. So this one is parang rest stop. Pinagawa siya before to be a rest stop sa mga travelers if they wanna drink water or maligo, pwede. Ayun nga, nakikita nyo may naliligo, 'di ba? Lapitan natin later pag tapos na sila. Ayan yung brief history niya. And yun, dabanga. Wala lang, ang cute lang. Tapos na yung mga naliligo. Tayo naman ay babalik na sa ating pinanggalingan kasi base sa Google Maps ay tayo ay lumagpas na sa ating dapat pupuntahan, which is yung cafe. Wala kasing signage. Naghahanap ako ng signage, wala naman. Pero ang cute nung dabanga na yun, in fairness. Free water for everyone. From nature, from God. Diba? Nakakatuwa. Pwede ka uminom, mag-igib, maligo, maglaba. Kasi flowing, free flowing naman yung water. Nakakatawa. We are back sa Lovers Lane, guys. We've been walking for 2 hours. Whew. And papahinga muna tayo ng onti dito sa may Lovers Lane. Then lakad ulit tayo. Pabalik ng Impasugong Public Market para bumili ng ating rice, eggs, mga basics. And then we'll be done for the day. Bukas ulit tayong magre-resume. Kasi day 1 pa lang naman natin dito. Gusto mo pala maglakad, Ayan, maglakad ka, bongga. Pala yung hari ng kalsada, guys. Doon talaga siya naglalakad sa gitna. Oh, huyo kayo. Pak. Ay, tumabi na. Oh, babalik ulit sa gitna yan. Ay, may nakitang kakilala. Sabi sa inyo babalik yan sa gitna, oh. Diyan talaga siya naglalakad sa gitna. Mangis. Oh, hari ng daan, boy. Look, guys, this is a Sunday. And ito is parang plaza. Yung may I Love Impasugong. From what I can observe, itong Impasugong is very laid back. You can just enjoy nature. Ganda lang sunset. Ayan. And very konti lang yung sasakyan. Very konti lang din yung tao. Kung i-compare mo sa ibang lugar.
Kasi sa ibang lugar, yung mga ganitong plaza, yan, may mga parks and all, jump pack yan. At least doon sa Batangas, ganun. Jump pack yan. Pero dito, kunti lang yung tao nasa labas. Hindi ko alam, ito na ba yung populasyon nyo guys? Ang konti nyo. Parang ano, it would, this place, yung Impasugong ha. Kasi iba na yung vibe sa Manolo, iba yung vibe sa Malaybalay, tsaka sa Valencia, iba yung vibe. Itong sa Impasugong, very laid back siya. Parang, if I could describe it, para kang, it's taking you back 10 years. 10 to 15 years back. And, kids still play, ano, ayan o, lalaro sila. Habang may sunset. Ano ba to? Like tennis or pickleball. Wala masyadong tao. Kung introvert ka, this is the place for you. May enjoy mo itong Impasugong. Walang masyadong tao. It's not crowded. And malalayo din yung agwat ng mga bagay-bagay. Like yung Lover's Lane, Tubangat, o Communal Rush. Medyo malayo yung mga pagitan nila. And yun. Saya lang. First day in Bukidnon. I like what I see. I like what I feel. And kulang na lang tayo nung sa market. Bibili na lang tayo ng ating food, pang saing sa bahay, pang boiled ng egg, and we're good. Ito yung munisipyo nila. I would say, yes. Pasugong Municipal Hall. Nakatawa yung mga patterns, diba? Very tribal. Very, representing of the tribes. Nakatawa. Ito yung public market, guys. Yan, going dyan. Papunta doon. This is like 15 minutes walk dun sa homestay natin. So yeah, if you wanna buy mga gulay-gulay, prutas, you can buy here. Yan, mga gulay. And mukhang maaga din nagsasara dito. All stuff. Yan. And then dyan sa kabilang side na yan, dyan yung meat section. Tsaka fish. Hindi man tayo bibili ng meat and fish. Mga tinapa. Nakita ko na yung bilihan ng egg. Magbabay tayo ng 1 tray ng large. Eto. Thank you. Thank you po. Okay na tayo guys ng bao. Tawagin dito. Babalik na ako stay kasi madami tayong dala na hindi natin sa market. So, hassle pagkakapit tayo. Nagsakay na lang tayo ng tao. Pero, try na. Balik na tayo sa homestay guys. And ito yung mga binabili natin sa market kanina. So, bumili ako ng isang tray na egg para pwedeng boiled egg lang. We have 2 pirasong mangga. And then, asukal, mantika, and alam ko may asin din ako. Ito bigas, 3 kilo binili ko. We have, what's this? Kape. Yan, kape. Para hindi na tayo 3 in 1. Kasi masyado matamis yung timpla ng 3 in 1. 2 pirasong apple. Focus kate. Yan, 2 pirasong apple. And what else? Asin. Yan, so, pag nagtitipid kayo yon, malapit lang yung homestay na to, BNE Homestay, doon sa market, public market. Parang talipapa kung ikukumpara mo siya sa market sa ibang lugar. Parang siyang talipapa. And then, actually, pwede pa akong bumalik ng 7-Eleven, magbabao lang uli. Kasi ayoko na maglakad.
Oh, so naka 3 hours tayo ng paglalakad. From here, going to doon sa Lovers Lane and then dun sa Banga. So for day 1 natin dito sa Bukidnon, sa Impasugong, ay nakarating tayo ng 2 destinations lang. We're still feeling the area. So far, ay okay naman siya for me. I mean, masaya siya for me. Kung gusto niyo yung laid back na vibes, this is perfect for you. And ayun, magsasayang na tayo. Ito yung vibes niya, parang pag dumilim, kailangan mo nang umuwi. Kasi mapapagalitan ka na ng nanay at tatay mo. Parang ganun yung vibes dito sa Impasugong. On other days, kapag medyo mas rested na tayo, punta tayo ng Malaybalay, which is yung capital ng Bukidnon. And then, we'll also go to Valencia kasi nandun naman yung mall. And then, para we have comparison ng different vibes ng, ng mga lugar dito. Pero, so far, day 1 is good. Sasayin na tayo para makakain na tayo. And, I'll see you on day 2. Guys, mga anta, nakapagluto na ako. And this would be our dinner. Itlog lang, nakapagsaing na tayo. Meron tayong mangga. Ang bango ng mangga. And then yun, pag uwi mo sa homestay, mag Netflix and chill ka lang. And solve na. Introvert life. So peaceful. I'll see you guys on day 2.